So okay mga Babs, musta pala? Ngayong araw pala, mag-share lang ako ng konting kaalaman tungkol sa manual transmission na kotse, okay? So simulan na natin to mga Babs. So mga Babs, ang share kong kaalaman ngayon ay tungkol sa manual transmission. So ito yung mga tips, diskarte, at mga precaution, pati na rin mga kamote tips na dati kong ginagawa pero ayoko nang gawin, okay? So simulan natin to dito mga Babs. So ganito mga Paps, merong tropa tayo nagpahiram dito ng manual transmission. Naisip ko gawan to ng video kasi napakatagal kong gumamit ng sasakyan na manual transmission. So simulan natin to dito mga Paps. So una kong ituturo sa inyo yung tip, ganito. Sa manual transmission kasi, ang diskarte ko rito mga Paps, kapag dati, kapag matarik yung daan, ang ginagawa ko, kahit naka-handbrake ako, nililipat ko yun sa first gear. Yan. Okay? Naka first gear yan para kahit paano yung di mag-slide yung sasakyan pababa. Kaya kumbaga double protection yung kumbaga parang pangsalo yung first gear. Yun ang ginagawa kong diskarte. So ito ba mga Paps, turo ko lang sa inyo to. Isa sa nagtagal sa aking sasakyan ay sira yung speedometer. Ibig sabihin nun, hindi hindi gumagana, hindi gumagana, hindi ko alam kung 60, hindi ko alam kung 20, 40, 60, 80, 100. Bago ako mag-shift ng gear, alam naman natin na kapag mag-shift tayo ng gear, dapat around nasa 20, magsa-second gear na dapat tayo, lilipatan natin yung second gear na gano'n, di ba? Ganun yung natural. First gear yan, pag umabot na ng 20 yan, gagawin, ililipat natin ng second gear. Yan. Ganun yung normal talaga. Yun yung typical na turo at standard. Since sira yung speedometer ng sasakyan ko, ang ginagawa kong diskarte ganito. Dinuturo din to ng mga medyo batikan na instructor. Kapag naka first gear kayo, yan, umaandar na yung sasakyan nyo, papakinggan nyo yung ungol ng makina. Kapag yung ungol ng makina humihingi na ng tulong, parang over-rev na siya. Kasi yung sasakyan namin wala ring tachometer Kapag parang nararamdaman yung overrev na siya, yung humihingi na siya ng tulong sa susunod na gear, ang gagawin na niya ron, yung umiingit na, o kaya bago umingit, kasi hindi nyo nga nakikita yung speed nyo, isi-shift nyo na siya sa second gear. So ganyan. Ito, sa mga patikan na driver dyan, ng manual, ito yung clutch natin, ito yung brake, ayun dun yung gas. Kapag nasa traffic light kayo at medyo matagal, ang diskarte dyan, ililipat nyo sa neutral, tapos yung paa nyo, ilalagay nyo rito. Yan, ilalagay nyo yung paa nyo para makapahinga yan. So, isi-shift nyo sa neutral, tapos nun ilalagay nyo yung nakatapak na paa nyo sa clutch dito. Okay? Pero syempre, nakatapak ka pa rin sa brake. Ganun talaga mga Babs. So, eto, kumbaga, pag neutral, napitawan nyo yung clutch para makapagpahinga, ma-rest yung paa nyo, dito nyo ilalagay sa part na to. Yan. So dito naman tayo mga Babs, isa to sa diskarte ko rin. May mga pagkakataon sa akin namin na pag nililipat ko sa reverse, ganyan, nahihirapan ako ipasok. Ang ginagawa ko mga Babs, ganito diskarte. Ginagawa ko, pinapasok ko muna sa first gear, balik sa neutral, tapos reverse. Ganun ang ginagawa ko mga Babs. Sa manual transmission ng sasakyan, ang palitan nito, dapat 40k palit ka ng gear oil. Okay. Yung automatic transmission, ATF ang ginagamit. Dito sa manual transmission, gear oil. Sa BIOS, 1.9 ang kailangan na gear oil. Sundin natin yung recommended na gear oil para sa sasakyan natin. Sa experience ko dati, ang ginagamit kong gear oil ay Spirax sa Shell. Okay? At saka pabaya ako dati. Kaya yung kapag drain ko ng gear oil, pag sobrang tagal nyo na rin, sobrang itim na rin yan mga Paps. So, sundin natin yon kahit every 40k magpalit tayo ng gear oil. Kasi malaking tulong rin yun sa transmission natin mga Paps. Okay, actually necessary yun para sa transmission natin. So, usapang manual transmission pa rin tayo mga Paps. Ito, sa manual transmission, may pagkakataon na kapag naririnig nyo, halimbawa, yung merong time na parang may narinig kayong gumagaralgal o kakaibang tunog sa sasakyan natin. Pero pag tinapakan nyo yung clutch pedal, biglang nawawala.
siguro sa ibang mga makakapanood dito na experience sila yon. Kapag nangyari yon mga paps, ang posibleng problema nun sa mga na-experience namin, release bearing. So yung release bearing, palitin na yan, kailangan napaltan. Ngayon ganito, kapag may problema sa release bearing nyo, ang sinasuggest ko mga paps, tapos ang tagal ng panahon nang hindi napapalitan yung clutch assembly nyo, yung clutch disc, saka yung pressure plate, isasabay nyo na rin yung release bearing. Bakit? Kasi mga paps, ganito yan. Kung release bearing lang, okay, sige, ang may problema, release bearing lang talaga. Pero ang tagal ng panahon hindi napapalitan yung clutch. Para isang labor na lang, isang babaan na lang ng transmission, isabay nyo na yung clutch disc saka yung pressure plate. Sasabay na rin doon yung pagpapalit ng release bearing. May mga nagsasabi pero hindi ko pa personal na nagagawa yon, na na-experience na yung pinaka flywheel i-resurface. Depende kasi yon kung anong problema nun, kung nire-recommend ba ng mekaniko na makikita na malili kung kailangan ipa-resurface yun. So hindi ko pa maisuggest sa inyo kung kailangan nyo ipa-resurface yung flywheel nyo. So, kung may problema sa clutch sa release bearing, mas okay para isang labor na lang, pa-check nyo na rin, papalitan nyo na yung clutch disc at saka yung pressure plate para isang labor na lang. Eto mga paps, isa sa mga kamote na ginagawa ko dati, kasi nga nagtitipid ako, yung matagal na nagamit kong sasakyan ay cable type yung clutch niya. So ako, ang ginagawa ko, since wala ako agad pampalit ng clutch assembly, ang ginagawa kong diskarte mga paps, actually kamote diskarte to, ina-adjust ko yung clutch. Ang adjustan ng clutch niyan ng cable type na clutch sa baba ng transmission. Kasi yung clutch ko dati, na siya baga palitin na, nagtitipid ako para lang maganda o smooth yung yung pagkagat ng clutch ko. Ina-adjust ko yun. Ganun lang ginagawa kong kamote diskarte dati. Mas okay mga paps at mas safe. Pag ganun, pag ganun, papalitan nyo na lang yung clutch kasi ginagawa ko na yun kasi talagang medyo sobrang tight ng budget namin dati at kailangan namin ng sasakyan. Kapag matarik ang daan, di ba ganito, pag magdadrive kayo ng clutch, ganyan. Re-release nyo yung clutch, tapos tatapakan nyo yung gas. Ganun naman yung nangyayari. Di ba, pag tapak nyo ng gas, i-release nyo ng habang i-release nyo yung clutch, tinatapakan nyo yung gas. Ang ginagawa ko, sinasakal ko yung clutch. Ibig sabihin, hindi ko talaga i-release ng todo. Kumbaga, parang semi-clutch driver, saka ako ginagas. Kapit na kapit yung clutch natin, para makaahon yung sasakyan. Ginagawa ko yon kasi yung sasakyan namin yon ay hindi ganun kalakas yung yung hatak. 3-cylinder lang siya mga paps, kaya mahina ang hatak nun. Tapos sinasabayan ko ng patay ng aircon. So eto mga paps, eto yung medyo critical at saka pinagdedebatihan ngayon, yung coasting. Eto mga paps, ang coasting ay delikado talaga. Pero kahit ako, aminado ako sa sarili ko na nagko-coasting ako. Nagko-coasting ako mga paps, pero hindi ko na ginagawa yun ngayon. Hindi ko na ginagawa yun ngayon at hindi ko nire-recommend gawin yun. May nakakapagsabi na nakakatipid siya ng gasolina. Totoo yun, nakakatipid siya, pero konti lang. Halimbawa, naka-third gear ako, bila akong neutral. Para makatipid ako, pero konti lang makatipid nun. Kapag coasting kasi pag neutral, naka-neutral ka, mag-glide lang yun. Pero ang hindi okay dun kasi mga paps ganito, kapag bumigay ang preno natin, kapag hindi kumagat ang preno natin, imagine niyo mga paps, nagko-coasting kayo, halimbawa, nasa kayo, matarik, pababa yung sasakyan nyo. Biglang kinoasting nyo ng neutral, okay. Tapos biglang sumabit-sabit ang preno nyo, hindi kumagat ang preno nyo, o nagka-problema ang preno nyo, imagine nyo yung mangyayari. Disgrasya aabutin nyo. Siguro, pwede kayong masave kung sakaling naka-ABS system yung sasakyan nyo. Pero, hindi ko sigurado yun mga paps. Huwag nyo nang gawin ang coasting kasi hindi siya worth it mga paps. Delikado coasting. Ako, personal kong ginagamit yan pero matagal na yun, yung kamote boys pa ako, hindi ko na ginagamit yun mga paps. Ayoko nang gamitin yung coasting. So mga paps, hanggang dito na lang yung video na to. Sana itong video na to nakatulong to kahit paano na naging aware tayo sa mga tips, diskarte at mga kamote tips na hindi natin dapat gawin sa ating
manual transmission ng sasakyan. Okay? So mga paps, huwag nyo kalimutan i-like at subscribe ang channel ko para makagawa pa ako ng gatong basic na video. Huwag nyo rin kalimutan i-hit ng notification bell para updated kayo sa video na ginagawa ko. Ano mga paps, hanggang sa muli.